Hello peoples! Another biko making. Dahil nakalimutan ko naman na i-on ang CP, ang mixture na ang ginagawa ko ngayon ay creme densada, brown sugar at Nescafe stick. Ay naku, makakalimutin na talaga ako oy. At dyan nagdagdag ako ng butter. 1/4 lang, ganyan lang kalaki ang nilagay ko. At mekos-mekos lang hanggang mag-melt ang butter. Ganyan lang paulit-ulit na mekos-mekos. Nakakatawa kasi gabi na ako nagluto nito. Hirap kasi pag umaga magluto. Kasi yung mga ginagamit mo, hindi mo mahugasan agad-agad. Tapos yan ang cause ng magkaroon ng daming langgam. Mahina kasi ang tubig sa amin pag umaga, kaya naisipan kong gabi na lang magluto para kinabukasan ready na ang breakfast namin. Masarap din itong biko ipalaman sa bread, any sliced bread or any bread that you want. Kaso nga lang puro na carbohydrates. Sa mga health conscious dyan, huwag nyo na lang gawin. Biko na lang ang kakainin. Bigay pala ng mama ko itong malagkit rice noong Pasko. Kaya naganahan akong magluto ng biko, ng iba't ibang klaseng biko. Sa susunod iba naman ang itry ko. Bali 3.5 cups pala na uncooked malagkit rice ang niluto ko dito. Luto na po ang malagkit rice ha, yung nilagay ko dyan. Mekos-mekos lang yan, paulit-ulit na naman hanggang yung sauce niya maghalo na sa sticky rice. While nagluluto ako, dumating ang anak ko galing gala with friends and classmates. Tapos sinabihan ko siya na paki-test sa niluto ko. Tapos i-guess niya kung ano ang nilalagay ko. At ang sabi niya, you add chocolate? Parang lasang chocolate daw. Sabi ko, hindi, you taste again. Yun, sinabi niya, coffee. Yun, ang coffee talaga nalasahan niya. Tapos sabi niya, mas masarap daw ito kaysa caramel. Pero para sa akin, siguro dahil sa kape, masyado kasing hindi siya sumuba. Hindi siya luod tungod sa coffee. Nag-reduce na ang sauce. So, actually, pwede na yan kunin. Pero, ako kanang paanukan ba? Kung sa among term, paanukan para mudukot-dukot gamay o kutong-kutong gamay konti. Ganon. Sa Tagalog. At naiwanan ko talaga yung niluto ko dahil nagkwento ang anak ko. Kinagat daw siya ng aso. Oh my God, buti na lang nasa pants lang nakagat. Ay, katagbo daw niya ang aso ba? Pastilan ng mga stray dog. May gani, wala sa balat niya na nakagat. Yung pants lang niya. Buti na lang, hindi siya joggers. Kaya pag nag-joggers pa ako manipis kasi ang joggers. Ay, salamat pa din Lord dahil hindi nakagat sa balat, sa pants lang. Marami talagang irresponsible owners ng dog dito sa amin, lalo na pat gabi, pinapalabas nila ang aso nila, kakainis. Minsan ang kalkal ng basura, yung iba din naman pinag-guard nila sa cart nila, yung mga nagtitinda sa sa kanto-kanto. Yung cart nila ang guard, yung mga aso. Kaya minsan matripingan. Ay, naku. Ilipat ko na itong biko sa kanyang lalagyanan para palamigin bago ko ilagay siya sa ref. At saka mag-iwan ako ng konti
para kakainin ko. Dahil pagkatapos nito, maglaba muna ako. Then while waiting sa labahan, kain-kain muna. At hugas-hugas sa pinaglutuan. Ganyan talaga. Pag mag-cravings, maraming gagawin. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat. I hope matry nyo tong ingredients na nilagay ko, lalo na sa mga lugar na mahirap ang niyog or mahal ang niyog. Mas okay to. Masarap naman siya. Tapos, ang aftertaste niya is ano mo talaga yung gatas. Ang creamiest ng gatas talaga ang malalasahan mo. Hindi naman masama mag-enhance ng mga kakanin, diba? Para din naman sa yung madali lang nating pagluto ba. Yan na, finished product. Ito aking snacks. At ito ang ingredients. Bye!